Ang pelikula ay nagsisimula sa hatol kay Jean-Baptiste Grenouille, isang kilalang mamamatay tao. Sa pagitan ng pagbasa ng hatol at pagbitay, inilahad ang kwento ng kanyang buhay sa flashbacks, simula sa pag-iwan sa kanya ng kanyang ina sa isang palengke sa Pransya. Lumaki si Grenouille sa isang ospital, na naging isang batang may kakaibang pagkakadetach at supernaturang pang-amoy. Pagkatapos maging kawani sa pagtatanim, naghatid siya ng unang produkto sa Paris, kung saan siya'y nasiyahan sa mga bagong amoy. Nakatuon siya sa amoy ng mabait na nagtitinda ng prunes, at nagulat siya sa kanyang kilos. Upang pigilan ito sa pag-iyak, tinakpan niya ang bibig ng babae, at hindi sinasadyang napadamaan. Nang malaman niyang patay na ito, hinubaran niya ang katawan nito, at inamoy hanggang mawala ang amoy. Pagkatapos, nangarap si Grenouille na mapanatili ang amoy ng babae ng permanente. Pagkatapos ng paghahatid sa isang tindahan ng pabango, ipinakita ni Grenouille ang kanyang kakaibang abilidad sa paggawa ng mga pabango kay Giuseppe Baldini, ang may-ari. Binuhay niya ang karera ng parfumer sa mga bagong formula, na humiling lamang ng turo mula kay Baldini kung paano gawing pabango ang mga amoy. Inipaliwanag ni Baldini na ang lahat ng pabango ay harmonya ng 12 individual na amoy, at maaaring maglaman ng theoretical na 13 amoy. Inikwento rin niya ang isang pabango na natuklasan sa isang libingan sa Ehipto na napaka-perpekto na nagdulot ng panandaliang paniniwala ng lahat sa buong mundo na sila'y nasa paraiso sa sandaling binuksan ang bote. Nang malaman ni Grenouille na ang paraan ni Baldini ng pagsusunog ng amoy ay hindi magagamit sa lahat ng bagay, tulad ng bakal na kadena at patay na hayop, siya'y naging malungkot. Pagkatanggap ng sulat ng rekomendasyon mula kay Baldini, umalis si Grenouille upang matuto ng ibang paraan sa Grasse. Papuntang Grasse, napagtanto ni Grenouille na wala siyang sariling amoy, kaya't siya ay isang wala. Nagpasya siyang ang paggawa ng perpektong amoy ay magpapatunay ng kanyang halaga. Sa pagdating sa Grasse, naamoy ni Grenouille ang amoy ng inosenteng si Laura Riches, anak ng mayaman na si Antoine Riches, at nagpasya na siya ang maging 13 amoy, ang sentro ng kanyang perpektong pabango. Nakakuha si Grenouille ng trabaho sa Grasse sa ilalim ni na Madame Arnolfi at Dominique Drouot na tumutulong sa mga pabango, at natutunan ang paraan ng enfleurage. Pumatay siya ng nag-aani ng lavender, at sinubukan ang paraan ng mainit na enfleurage na nabigo. Pagkatapos nito, sinubukan niya ang paraan ng malamig na enfleurage sa isang prostituta, at matagumpay na napanatili ang amoy ng babae. Nagsimula si Grenouille sa isang serye ng pagpatay, pinapatay ang magagandang kabataang babae, at inaamoy ang kanilang mga amoy. Iniwan niya ang mga hubad na bangkay ng mga babae sa buong lungsod, nagdudulot ng takot. Pagkatapos mapanatili ang unang 12 amoy, inilatag ni Grenouille ang kanyang plano para kay Laura. Sa isang simbahan, inanunsyo na may lalaki nang umamin sa mga pagpatay. Hindi naniniwala si Riches at tumakas kasama ang kanyang anak. Sinundan ni Grenouille ang amoy ni Laura hanggang sa isang kubo at sumilip sa kanyang silid ng gabi. Kinabukasan, natagpuan ni Riches si Laura na patay sa kanyang kama. Moments pagkatapos niyang tapusin ang kanyang pabango, nasakote si Grenouille ng mga sundalo. Sa araw ng kanyang bitay, inilagay niya ang isang patak ng pabango sa kanyang sarili. Ang parusahan at ang mga tao sa pagtitipon ay napakamot sa ulo. Ang pabango ay nagbibigay kay Grenouille ng esensya ng kahinhinan at kagandahan, at sila'y nagpapahayag kay Grenouille na walang sala, bago sumabog sa isang malupit na orgy. Naniniwala pa rin si Riches sa kanyang kasalanan, binantaan siya nito ng espada, bago mabighani ng amoy at yakapin si Grenouille bilang kanyang anak. Sa huli, nagising ang bayan at nagpasya na ang banal na si Grenouille ay hindi maaaring maging mamamatay tao. Nahatulan si Drouot para sa mga pagpatay at iniwanang patay. Lakad-lakad palabas ng Grasse nang hindi nasasaktan, mayroon ng sapat na pabango si Grenouille upang pamunuan ang mundo, ngunit natuklasan niyang hindi ito magpapahintulot sa kanya na magmahal o mahalin tulad ng normal na tao. Nakaantok sa kanyang walang kabuluhang paglalakbay at pagod sa kanyang buhay, bumalik siya sa Paris. Sa lungsod, bumalik si Grenouille sa palengke kung saan siya ipinanganak at ibinubuhos ang pabango sa kanyang ulo. Nasakote ng amoy at sa paniniwala na si Grenouille ay isang anghel, kinain siya ng malapit na tao.
Kinabukasan, ang natira ay ang kanyang mga damit at ang bukas na bote ng pabango, mula sa kung saan bumagsak ang huling patak ng pabango.